Sumuko na sa National Bureau of Investigation na NBI ang negosyanteng si Cedric Lee matapos maglabas ng hatol ang korte sa Taguig na guilty siya pati si Denise Cornejo at iba pa sa kasong serious illegal detention. Kusang sumuko si Lee sa mga otoridad. Ayon kay NBI Director Attorney Medardo de Limos, sinundo ng kanyang mga tauhan si Lee sa Mandaluyong matapos na magpadala siya ng mensahe sa gagawin niyang pagsuko. Isinailalim si Lee sa mugshot at fingerprinting matapos siyang sumuko. Ibabalik ang kanyang warrant of arrest sa Taguig Regional Trial Court at isusunod kung saan siya dadalhin. Ayon sa otoridad, gusto nga niyang sumuko para tuloy-tuloy na ang pagbibigay atensyon sa mga legal na hakbang sa kaso. Ligtas umano ang negosyante sa ahensya at mahigpit ang seguridad sa lahat ng mga nakadetine. Agaw atensyon naman sa publiko ang postura ni Cedric Lee na nakangiti habang kinuna ng fingerprint ng mga otoridad na tila masaya. Sinabi naman ni Cedric Lee, dedepensahan niya ang sarili niya hanggang sa huli. Itinanggi naman niya na illegal niyang i-detain si Navarro sa insidente noong 2014. Sa panig naman ni Cedric Lee, mag-aapila sila sa kaso. Paglilinaw pa niya na walang nangyayaring illegal detention kay Vong noon. Hindi rin umano sila nanghingi ng pera kay Vong Navarro sa mga panahong iyon. Sabi niya, hindi ransom yon. Wala yung mga elements. Nagkasikitan lang ng konti, slight injuries. May nasaktan din naman sa amin nung lumaban siya. Hindi naman dapat magkaroon ng life imprisonment para sa bugbugan lang. Dagdag pa na negosyante, alam naman niyang ginawa niya, napasubo lang siya. Baka ang career niya ang maapektuhan. Wala naman po yung elements ng crime eh. Isa-isa yung elements ng illegal detention. Hindi naman talaga pasok eh. Nang tanungin kung bakit sa NBI siya sumuko, sabi ni Lee na pakiramdam niya ay mas ligtas siya dito. Ibabalik naman ng NBI ang kopya ng warrant of arrest sa korte ng Taguig at sinabi ng NBI na hihintayin nila ang susunod na kautusan ng korte kung ito ikukulong. Una rito, lumabas sa paglilitis ng korte na guilty sina Lee, Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Ras na guilty sa kasong illegal detention na ginawa sa TV host at aktor na si Vong Navarro noong 2014. Sa 74 na pahinang desisyon, hinatulan ng Taguig RTC Branch 153 na guilty beyond reasonable doubt sa serious illegal detention for ransom sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code ang mga akusado. Hinatulan sila ng reclusion perpetua o pagkakakulong ng hanggang 40 years. Labis naman ang tuwa na naramdaman ng TV host comedian na si Vong Navarro sa inilabas na desisyon ng korte. Anya, masaya siya dahil matagal na niyang inaantay na makamit ang hustisyang ito. Nagpasalamat rin siya sa Taguig RTC sa desisyon na inilabas. Hindi rin niya nakalimutan ang kanyang legal team sa pamumuno naman ni Attorney Alma Malonga. Maging ang Kapamilya Network, mga kasamahan niya sa Street Boys at pati si Derek Chito Ronyo ay pinasalamatan niya sa hindi pagtalikod sa kanya noong mga panahong matindi ang kanyang pinagdadaanan. Hindi rin nakalimutan ni Vong ang kanyang mga supporters na patuloy na naniniwala sa kanya at sa huli ay nagbigay siya ng mensahe sa kanyang asawang si Tanya Bautista at sa mga anak nitong sina Bruce at Ace. Para sa inyong reaksyon, please comment down below. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, The Showbiz Caster. Maraming salamat po.